Kumusta mga ka-SB? Sana ay ayos lang kayo habang nakikinig sa magagandang kwento ng channel na to. Ako nga po pala si Marco, hindi ko tunay na pangalan. Ipinanganak ako sa Southern Leyte pero lumaki sa California. Ang ibabahagi ko pong karanasan ngayon ay siguro masasabing nakakatawa pero nagbigay ito ng trauma sa akin. Nagsimula ito noong 2005, nasa 20 taong gulang ako noon. Nabalitaan namin na pumanaw na si Lola Anita, ang mama ni Mami. Bago siya pumanaw, nag-request siya na sana ay may umuwi sa amin para bantayan ang malaking bahay niya sa Southern Leyte. Dahil parehong busy sila Mami at walang naiiwan sa bunso kong kapatid na si Ayela, kami ang umuwi ng Pilipinas. Lingid sa kaalaman namin na may nag-aantay pala na malaking problema sa bahay na yon, Sir Jupiter. Pagdating namin doon, muntikan pa kaming mawala kasi hindi talaga namin alam kung saan banda yun. Mabuti na nga lang at may napagtanungan kaming ikasampung driver ng motorsiklo na nakakikilala kay Lola Anita. Kaibigan niya ito. Itatago ko na lang siya sa pangalang Manong Esteban. Bandang 8:00 na ng gabi nang ihatid niya kami sa bahay. Habang nagbibiyahe, panay ang kwento ni Manong Esteban sa amin tungkol sa naging buhay ni Lola Anita. Malayo ang naging buhay niya sa ini-expect naming magkapatid. Hindi nabubuhay sa pera pero matulungin at palangiti. Meron siyang malaking palayan at siya pa mismo ang nagbibigay ng mga pagkain sa mga trabahador niya. Siya mismo talaga ang nagluluto. Pero nagbago na lang bigla ang lahat isang araw. Paunti ng paunti ang mga trabahador niya. Hindi alam ni Manong Esteban kung tinanggal niya o tumigil lang. Dahil sa curiosity niyang yun, tinanong niya mismo si Lola Anita at ang tanging naging sagot niya lang, wala na sila. Kapansin-pansin rin daw ang pagiging masungit niya lagi sa mga tao kahit yung bang may dumadaan lang minumura niya. Meron siyang kapitbahay na nagngangalang Matilda. Siya ang nagdala kay Lola Anita sa doktor para ipa-check up kung ano nga ba ang meron sa kanya. Alzheimer's disease pala, Sir Jupiter. Nagkatinginan kami ni Ayela nang marinig yun. Hindi kasi talaga namin alam. Ang tanging nasagap naming balita tungkol sa kanya ay may sakit siya pero hindi nasabi sa amin kung ano. Naiintindihan din naman namin, Sir Jupiter, kasi nung mga panahong yun, limited ang load pang tawag abroad at ang mahal pa. Kung minsan may nakakausap kaming babae na nag-aalaga sa kanya pero hindi namin siya kilala. Katiwala lang ang sabi ni Lola Anita sa amin. Nung pumanaw si Lola, pumunta si Manong Esteban sa burol pero halos walang taong dumalo, ni kahit ang mga trabahador niya dati. Ang tanging nagbabantay lang sa kanya ay sina Aling Matilda at Dodong, anak niyang 19 anyos. Nagtanong naman siya kung ni minsan bang nakita ng dalawa ang mga trabahador, pero wala. Kahit sila, hindi alam kung nasan ang mga yun. Kung minsan may mga pumupunta doon pero hindi para sa burol, kundi ang magtanong kung nakita na ba ang ilang mga nawawalang tauhan niya. Saktong pagkasabi niya noon, bigla na lang tumalon ang motorsiklong sinasakyan namin. Mabuti nga at nakontrol yun ni Manong Esteban. Kaagad siyang huminto at tinignan kung anuman ang nadaanan naming nagpatalon sa sasakyan. Ako naman biglang nakaramdam ng kakaiba. Nanuot ang lamig sa paa hanggang batok. Napakapit din sa akin si Ayela, pati pala siya nakaramdam din ng kakaibang lamig sa paligid. Wala namang nakitang kung ano si Manong Esteban kaya nagbiyahe na kami ulit. Medyo malayo-layo ang lugar talaga, Sir Jupiter, at nakakatakot pa kasi halos walang bahay na ang parting yun. Puro na lang nagsisitaasang puno at damo. Matapos ang 1 oras, sa wakas nakarating na kami doon sa bahay.
Pagbaba namin ng motorsiklo, sinalubong kami ulit ng malamig na hangin at may kakaibang amoy. Hindi ko alam kung paano ipapaliwanag, pero yung bang masangsang na may halong pawis at amoy ng palayan. Pag-angat ko ng mga mata sa bahay ni Lola, ang una kong nasabi, Sir Jupiter, ay, Ayela, okay lang ba sa'yong balik na lang tayo sa California? Sino ba namang hindi gugustuhin ang umuwi sa bahay namin sa ibang bansa, Sir Jupiter, kung ang sasalubong sa iyong bahay na nag-aantay sa Pilipinas ay mukhang haunted house? Malaki at hanggang 2 palapag ito. Konkret pa. Ang nakakatakot nga lang ay ang trace ng pulang likido mula sa maliit na bintana sa taas. Kalawangin na rin ang terrace, pati ang mga upuan at lamesang nasa labas. Nakaharap pa naman ang mga upuan sa harapan, kaya pakiramdam talaga namin. May nakaupo doon kahit wala namang tao. Puno na rin ng alikabok ang salamin sa pinto at sobrang dilim nito sa loob. Wala nang buhay ang mga halamang nakapaligid at bitak-bitak na rin ang mga pasong walang laman na nakabitin. Nagulat pa kami nang bigla na lang bumagsak ang isang paso sa sahig at nabasag ito. Mas lalo pang bumigat ang pakiramdam namin nang sabihin ni Manong Esteban na mahilig si Lolang magdilig sa gabi at kung minsan pinapalitan niya ang mga ito ng mga paso. Wala kasi siyang oras sa umaga dahil abala siya sa pagtatrabaho sa palayan at pag-aalaga sa kanyang mga trabahador. Ilang saglit lang, may 2 taong lumapit sa amin. Babaeng nasa 40 na ang edad at binata. Maamo ang mga mukha nilang winelcome kami sa lugar. Sila sina Aling Matilda at ang kanyang anak na si Dodong. Sila pa mismo ang nag-alok na pumasok kami sa loob ng bahay ni Lola. Pinailaw niya ang terrace na mas lalong nagpatakot ng paligid kasi madilim ang liwanag nitong nasa bandang gilid lang. Hindi lahat naaaninagan. Ilang saglit pa ay nagpatay-sindi na ito. Natatawang sinabi ni Aling Matilda na matagal na raw hindi napapalitan ng switch dahil ayaw naman ni Lola Anita. Dahan-dahan niyang binuksan ng kalawanging pinto. Makapanindig balahibo ang tunog ng bisagra. Nang tuluyang mabuksan ang pinto, kinausap ni Aling Matilda si Lola Anita. Ipinaalam nitong umuwi na kaming mga apo niya. Mas lalo pa kaming binalot ng takot doon, Sir Jupiter. Wala naman kaming alam tungkol sa mga ganong klase ng tradisyon kasi hindi naman namin yun naranasan sa California. Nag-aalinlangan pa kaming umakyat sa terrace, Sir Jupiter, kasi baka biglaan na lang kaming salubungin ng isang patay. Pero kahit papano, wala naman kaming nakitang kakaiba. Yun nga lang, hindi mawala-wala ang malamig na hangin. Pagpasok namin sa loob, pinailaw na rin ni Dodong ang buong paligid. Napahanga kami sa ganda ng loob. Organized pa rin ang mga gamit. Wala kang makikitang alikabok man lang. Napakakintab talaga ng mga nandun. Hindi naman mahilig mangolekta ng mga antigong gamit si Lola, kaya ang makikita sa loob yung mga pangkaraniwang gamit lang. TV, cassette tape, mga ganon, tas appliances na hindi na gumagana. Pero mahilig talaga siya mangolekta ng iba't ibang klase ng mga laruan at manika. Sa isang bahagi doon may malaking aparador na puro manika lang ang laman. Ang isa sa mga nakakuha sa akin ng atensyon ay ang malaking manika na nakatayo sa gilid. Parang isang 10 years old na bata ang taas niya. Kaso ang hitsura, Sir Jupiter, para kang kakainin ng buhay kung tututukan mo sa mata. Alam niyo po ba yung movie na Annabelle? May pagkaganon ang hitsura ng manika, pero yung balat kasi nung sinasabi ko ay mukhang pang tao, napaka-realistic. Meron din siyang suot na sombrerong sinusuot ng mga magsasaka at nakasuot siya ng mahaba at puting bestida. Nagbiro pa nga si Manong Esteban na baka yung manikang yun ang madalas niyang nakikita na nakatayo sa bintana sa taas tuwing napapadaan siya rito. Kahit sa ikalawang palapag, meron ding 4 pang aparador na may mga manika at laruan. Sobrang hilig niya talaga sa mga ganon. Sabi ni Mami,
pinalaki talagang mahilig si Lola sa mga ganon kasi nababaliko na ang landas niya dati. Gusto kasi ni Lola Anita na maging tomboy at mahilig din daw itong sumabay sa mga larong panglalaki kaya naman pinwersa siya ng mga magulang na ipakasal sa isang lalaking magpapatibok ng puso niya at lumabas ang kanyang tunay na pagkatao. Kahit hindi kami komportable sa loob dahil sa malamig na hangin, dun pa rin kami nagpahinga. Meron siyang malaking kwarto na may magkahiwalay na higaan. Ayon kay Aling Matilda, kung minsan magkahiwalay matulog ang mag-asawa noon kung nagkakatampuhan, kaya may isang higaan pa sa loob. Ayaw naman kasi ni Lola Anita na sa labas ng kwarto matutulog ang asawa niya kasi meron daw ibang nagbabantay. Hindi kami nakatulog ng maayos doon sa gabing yun. Hindi ko alam kung dahil ba sa pagbabago ng oras o dahil may iba talaga kaming kasama sa loob. Kinabukasan, naabutan na lang kami ni Aling Matilda na naglalaro sa terrace, bandang 5:30 ng umaga. Nagtanong siya kung nakatulog ba kami. Hindi talaga. Inalok niya kaming magkape sa loob ng bahay niya at hindi rin naman kami tumanggi. Nagsalo-salo kami sa ginawa niyang tinapay na may lamang kalabasa. Ang generosity ng maginang yon ay nasundan pa. Pagdating ng tanghali, sa gitna ng pagtulog namin, nagising na lang ako sa luto niyang sinigang na inihatid sa bahay. At nung gabi na, nagbigay siya ulit ng pagkain sa amin. Hanggang sa kinabukasan, 3 araw at 1 linggo, hindi rin naman namin alam kung paano tumanggi sa kanya. Dagdag pang hindi kami marunong mamalengke. Pero isang araw nagulat na lang kami nang ibigay niya ang isang malaking ref, Sir Jupiter. Hindi na lang talaga pagkain ang binigay kundi lalagyan na ng pagkain. Kami ni Ayala, hiyang-hiya na talaga sa kanilang generosity na napasobra. Pero hindi rin namin sila natanggihan dahil pag-aari daw talaga yun ni Lola Anita. Luma na ang ref kung titingnang mabuti. Kalawangin na ang likod, gasgas na rin ang mga pinto nito sa labas at may mantsa ng pulang likido na hindi ko alam kung dugo ba o kalawang din. Pero maayos pa naman ang loob at hindi siya masasabing sira na. Iniwan ng mag-ina ito sa harapan ng pinto kasi kami na ang magpapasok sana nito sa loob. Pero nang subukan naming itulak, nakagulong naman ito, Sir Jupiter, pero nahirapan kami. Mabigat. Hindi halos magalaw kahit wala namang nakakailang doon sa daan. Muntikan pa itong matumba. Buti na nga lang at napigilan ko. Kaya ayon, iniwan namin to saglit sa terrace at pumunta sa bahay ng dalawa para sana magpatulong na mapasok ito sa loob. Pero hindi pa nga kami nakakalayo sa hagdan, bigla na lang itong gumalaw at pumasok sa loob mismo. Hindi ako nagsisinungaling, Sir Jupiter. Kita talaga namin ang dahan-dahang pagpasok nito sa loob. Dali-dali naman naming pinuntahan ito. Huminto ito. Ilang pulgada ang layo sa pinto. Hindi namin maiwasang matakot, Sir Jupiter. Pero imbis na palamangin kung ano ang mas nararamdaman namin, isinakay namin yon bilang biro. Pabiro pa kaming nagpasalamat kay Lola Anita sa pagtulong niyang maipasok sa loob ang ref. At naghabol din ng biro si Ayala na malakas pa rin pala siya kahit matanda na. Tapos kami na bata pa ni kahit pagtulak, hindi namin nagawa. Pagkatapos niyang magbiro ng ganon, nahulog ang isang litratong nakasabit sa dingding. Ang larawan ni Lola Anita, Sir Jupiter. At binaliwala na naman namin ito. Itinawa pa nga naming magkapatid yon kasi nakikinig siya at nakikihalubilo pa rin kahit papano. Pero unti-unting nagbago ang takbo ng buhay namin, Sir Jupiter, simula nung nailagay ang ref na yon sa loob ng bahay. Dahil nga sa hindi pa kami sanay na matulog sa oras ng Pilipinas, gising kami sa gabi at tulog naman sa umaga. Patuloy pa rin ang pagbibigay ng mga pagkain ng dalawa dahil alam nilang hindi pa rin kami natututo sa mga gawaing Pinoy. Patawa pa ngang sinabi ni Aling Matilda na buti na lang marunong kaming magsalita ng dialect ng Southern Leyte. Dahil kung hindi, hindi kami magkakaintindihan.
Isang gabi, Sir Jupiter, napag-isipan namin ni Ayala na lumabas ng bahay. Bandang 8:00. Naglakad lang kami kasi wala namang kaming alam sa pagmumotorsiklo at hindi rin kami kilala ng ibang nandun. Naglakad kami ng naglakad. Madilim ang daan kaya medyo nakakatakot. Flashlight at cellphone lang din ang mga dala namin. Para maibsan ang takot, tinawagan ni Ayala sila Mami. Tawa kami ng tawa habang nakikipag-usap sa kanila nang bigla na lang magsabi si Daddy ng, "Hello? Nak, sino yun?" Wala naman kaming kasamang iba. Ayon kay Daddy, narinig niya raw ang bulong na klase ng boses. Pabulong na sinabing, "Tulong." Bago pa man matuloy ni Daddy ang paliwanag yan, naputol na ang tawag dahil naubusan na kami ng load. Para sa kaalaman po ng lahat, tawag lang po talaga ang nagagawa namin sa mga panahong yun. Compatible naman po ang binili naming cellphone galing sa US at may pinaproseso kami doon para maging compatible siya sa ibang SIM card dito sa Pilipinas. Hindi pa rin po nakakaya ang video call o tinatawag ngayong FaceTime. Limitado rin ho ang load talaga noon dahil napakamahal. Bali ang nabibili lang namin kaya lang makapag-usap kahit 1 minuto. Binalot na kami ng takot dahil sa sinabi ni Daddy. Kaya naisipan na lang naming bumalik ng bahay. Pero habang naglalakad kami, naririnig ko ang mabilis na yapak ng mga paa sa likuran. Hindi ko masasabing si Ayala yun kasi mahina lang din ang pacing ng paglalakad namin. Tuwing napapahinto ako, hihinto rin ang sinasabi kong yapak sa likod. Wala namang tao kung lilingunin ko. Pati si Ayala, nagtataka na kung bakit napapahinto ako pagkatapos ng ilang sandaling maglalakad kami. Sinabi ko naman sa kanya ang nararamdaman ko. Mga ilang hakbang na lang ang layo mula sa bahay saka nawala ang sumusunod na yun. Pumasok na kami sa loob. Nagpaiwan ako sa baba at naupo sa sala, habang si Ayala naman ay pumunta sa taas para magbihis. Binuksan ko ang TV. Sa kalagitnaan ng panunood ko, narinig ko ang kalansing ng kung ano sa bandang kusina. Paglingon ko rito, napansin ko ang figura ng babaeng nakasuot ng puting bestida. Dumaan sa partisyon ng kusina. As in, kita ko talagang dumaan, Sir Jupiter. Mabilis nga lang ang galaw niya. Hindi ko rin masasabing si Ayala kasi matangkad at mahaba ang buhok. Pero dahil nga mahilig mang prank ang kapatid ko dati, inakala kong siya. Kaya hindi ko pinansin. Hindi ko pa siya napansing bumaba. Nakikita ko naman talaga ang hagdan sa kaliwang bahagi kaya imposibleng hindi ko siya mapansing dumaan papuntang kusina. Hindi ko nga yun pinansin dahil ayokong balutin na naman ako ng takot. Ilang saglit lang, dumaan na naman siya ulit pabalik sa direksyon na kanyang pinagmulan kanina. Nagulat pa ako nang biglang marinig ang malakas na pagbagsak ng kung anong babasagin. Dali-dali naman akong pumunta sa kusina at nakita kong nakabukas na ang ref. Wala namang itong laman dahil hindi pa naman kami bumili ng kung ano. Hindi rin ito nakasaksak. Lumapit ako rito at nagulat ako nang maramdaman ang lamig. As in, yung ramdam mo talaga ang pagsalubong ng malamig na hangin, Sir Jupiter, na animoy kabubukas mo lang. Pagbukas ko ng nasa taas na compartment, sinalubong naman ako ng masangsang na amoy. Parang nabubulok na karne na hindi ko maintindihan. Kaagad ko naman itong isinara. Laking gulat ko nang tumambad ang mukha ni Ayala, umiinom ng tubig habang nanlalaki ang mga matang nakatingin sa akin. Namura ko siya nang wala sa oras. Tumawa naman siya at sinabing masyado na akong matatakotin. Napansin kong nakapanjama siya ng silk pink at nakapaa. Nakatali rin ang buhok niya. Kung siya man yung kaninang dumaan, ang bilis naman yatang makapagpalit ng damit. Hinanap ko ang nabasag na yon, pero wala naman akong nakita. Tinanong ko si Ayala kung meron ba siyang narinig ng pagkabasag. Seryoso niya akong sinagot ng wala. Weird talaga, Sir Jupiter. Sinabi ko sa kanyang tungkol sa nakita kong babaeng nakaputi ng bestida na dumaan kanina bago ang pagkabasag ng kung ano. Tumawa siya at pabirong sinabing, binibisita ako ni Lola Anita.
Lalabas na sana ako nang mapansin kong nasa sofa na ang isang manikang nakasuot ng puting bestida, Sir Jupiter. Talaga naman dito na ako nataranta. Pagtingin ko ng orasan, mag-aalas 10 na pala. Pagalit kong tinanong si Ayala kung bakit niya kinuha ang manikang yon at inilagay pa talaga sa sofa kung saan ako nakaupo. Gayong ayoko ng mga ganun. Kunot ang noo niyang napatingin sa sinasabi ko. Pagkuway, itinanggi niya ang tungkol doon. At dagdag pa niya, nakita niya na talaga yun kanina sa sofa bago pumasok ng kusina. Hindi naman ako naniwala, Sir Jupiter. Padabog kong kinuha ang manika at pinuntahan ng aparador kung saan ito nakalagay. Natigilan ako nang makitang nakalak ito. Pareho kaming walang susi ni Ayala, so paano napunta sa labas ang manikang yun? Kumabog ang dibdib ko. Imposible talagang walang may kumuha sa aming dalawa noon. Humugot ako ng malalim na hininga bago padabog na itinapon ng manikang yun sa sofa. Pagkatapos pumunta ako sa taas at sinubukang matulog. Siguro pagod lang talaga ako kaya kung ano-ano ang pumapasok sa isip ko. Iniwan kong nakaawang ng kaunti ang pinto, Sir Jupiter. Humiga ako sa kama. Papikit na sana ako nang makita ko na naman ang pagdaan ng babaeng nakasuot ng puting bestida. Bahagya pa itong tumigil sa may pinto bago umalis. Pumasok di kalaunan si Ayala na may dalang baso ng gatas para sa akin. Tinanong niya ako kung ano ba talaga ang nangyayari kasi pati siya hindi rin niya maipaliwanag kung ano ba ang meron. Humugot ako ng malalim na hininga bago ikinwento sa kanya ang lahat. Hindi naman ako tinawanan ni Ayala at naintindihan niya naman yon. Ayon sa kanya, baka raw sadyang meron kaming hindi naiintindihan sa bahay na yon na siyang sanhi ng hindi ko maipaliwanag na pakiramdam. Kinabukasan, mabuti na lang at dumating si Manong Esteban. May dalang mga groceries na para sa amin. Bumili siya ng mga gulay at isda para lutuin sa araw na yon. Wala kaming tagaluto at hindi kami marunong magluto, kaya naman siya na mismo ang nagpresentang gawin ito. Ito ang kinuha naming pagkakataon ni Ayala para mag-share tungkol sa naramdaman namin sa bahay. Bahagya siyang ngumiti bago nagpahayag na baka namimiss lang kami ni Lola Anita. Sa totoo lang kasi, Sir Jupiter, 2 o 3 beses lang kaming nagkita ni Lola Anita. Si Ayala naman, 1 beses lang pero hindi niya na rin ito masyadong matandaan kasi bata pa siya noon. Siya pa ang bumiyahe papuntang California nung malakas-lakas pa siya at nakikipaglaro siya sa amin paminsan-minsan nung mga bata pa kami. Nagsimula namang mag-decline ang kanyang kalusugan nung nasa 70s na, kaya hindi na rin siya nakapag-travel ng malayo. Kami naman hindi namin magawang makabiyahe ng basta-basta dahil parehong workaholic ang mga magulang. Napatanong kami kay Manong Esteban kung hindi ba masamang pangitain yun, yung pagpaparamdam sa amin ang ibig kong sabihin. Hindi naman daw dahil wala naman siyang masamang intensyon sa pamilya. Sadyang gusto niya lang kaming makasama. Kung wala rin naman daw kaming nararamdaman na kakaibang magsasabing nasa panganib kami, wala kaming dapat ipag-alala. Dahil sa sinabing yun ni Manong Esteban, naging confident kami sa bahay, Sir Jupiter. Yun bang kahit nakikita namin ang babaeng yun, hinahayaan na lang namin kasi baka nga si Lola lang yun. Pati na rin ang manikang nakamistidan ako minsan na misplaced. Pero sa totoo lang, hindi ko rin naman maiwasang hindi kabahan. Pero habang patagal ng patagal, palala ng palala ang sitwasyon. Ang mas nakakabahala ay ang presensya mismo ng ref na binigay nila Aling Matilda. 1 buwan nang nakalipas simula nung dumating kami sa Pilipinas. Medyo sanay-sanay na kami. Nakakatulog na sa tamang oras sa bansa. Nakakapagluto na rin at kung ano-ano pa. Pero ang ref, Sir Jupiter, hindi namin magamit-gamit kasi napapanisan lang kami ng pagkain. Kaya ayun, bumili na lang kami ng bago nung magpadala sila Mami. Gusto na nga namin sanang itapon yon pero hindi pumayag si Mami. Baka yun na lang daw kasi ang bigay ni Lola Anita bilang remembrance sa pamilya.
Pero kasi habang patagal ng patagal, mas lalong palalim ng palalim ang lagim sa bahay na yon. Isang gabi, bandang 3:00 ng madaling araw, bumaba ako para magtimpla sana ng gatas. Pagdating ko sa kusina, nakita kong nakabukas ang lumang ref at may napansin akong aninong gumagalaw-galaw. Nasa loob, medyo madilim ang kusina dahil hindi ko binuksan ang ilaw. Palalagpasin ko na sana ito nang marinig ko ang mahinang katok at ang bulong ng isang lalaki. Tulong! Nanindig ang balahibo ko, Sir Jupiter. Basta na lang akong napatakbo ng mabilis at pinuntahan si Ayela sa kwarto niya. Kaagad kong sinabi ang tungkol sa narinig ko. Dali-dali naman kaming bumaba. Pagtingin ko sa ref, nakasara na ito. Kahit kinakamahan, dahan-dahan ko itong nilapitan at binuksan. Laking gulat ko nang tumambad ang isang putol na kamay at ulong nakatingin sa akin. Nakadilat ang mga mata at maihiwa ang bibig. Napasigaw ako sa sobrang takot at kaagad na isinara yun. Hindi talaga ako pwedeng magkamali sa nakita ko. Putol na kamay at isang ulo ng tao. Tumakbo ako palabas. Naiwan si Ayela sa loob. Dire-diretso ako sa bahay ni na Aling Matilda. Mabuti na nga lang na talagang gising na siya sa mga oras na yon. Nanginginig at umiiyak na sinabi ko sa kanya ang nakita ko sa ref na bigay nila. Dali-dali rin namang pumunta sa loob ng bahay si Aling Matilda. Nakita ko si Ayela na umiiyak sa sofa. Nilapitan ko siya, niyakap at nagsorry sa pag-iwan sa kanya bigla. Sakto pa namang madilim kasi hindi ko binuksan ang ilaw kaya siguradong natakot siya. Rinig at ramdam na ramdam ko ang paghikbi niya, Sir Jupiter. Nagliwanag ang buong sala at pagtingin ko sa kung sino ang nagpindot ng switch, nanuyo ang dugo ko. Si Ayela, takang-taka, nandidiri siyang nakatingin sa akin. Dahan-dahan naman akong lumayo doon sa kayakap ko at muntikan talaga akong malagutan ng hininga nang ma-realize na ang manika pala ang kayakap ko. Kakaiba ang ngiti nito, Sir Jupiter. Malapad, mabangis at malademonyo. Nanlalaki pa ang mga mata. Kaagad ko naman siyang tinulak at pinuntahan ang kapatid ko. Hindi ko na alam kung ano ang mararamdaman ko, Sir Jupiter. Rinig na rinig ko talaga ang paghikbi niya. Inakala ko talagang si Ayela ang kayakap ko. Napatanong naman ako sa kapatid ko kung nasan si Aling Matilda. Nasa kusina raw. Pumunta kami ron. Kumakabog ng malala ang dibdib ko. Pagdating namin doon, nakita ko siyang inoobserbahan ng lumang ref. Nanginginig ang kamay kong nagtanong kung ano ang nakita niya. Pagharap niya sa amin, napasinghap kami ni Ayela nang makitang tinalupan na ang kanyang mukha. Pagkuway bigla na lang akong nakaramdam ng paghigop. Pagmulat ko ng mga mata, nasa loob na ako ng madilim na kwarto. Panaginip lang pala ang lahat. Humugot ako ng malalim na hininga. Unang beses yun na nangyari. Kahit ilang minuto na akong nakatulala doon, hindi ko pa rin mapakalma ang sarili ko kaya bumaba ako at pumunta sa kusina para magtimpla ng gatas. Nasa hagdan pa lang ako, naramdaman ko ng may kakaiba nga sa baba. Narinig kong may gumagalaw-galaw sa lock ng mga aparador at ang mahinang yapak ng mga paa na mabibigat. Nagulat pa ako nang marinig ang tunog ng upuang bakal na ginalaw, tas kasunod noon ang bulong na huwag mag-ingay. Ang unang pumasok sa isip ko, Sir Jupiter, ay totoong tao na ang balak ay magnakaw kaya dahan-dahan akong bumaba at sumilip sa isang banda. Tiningnan ko kung ano ang meron mula doon. Pero wala naman akong nakitang ibang tao sa sala. Dumagundong ang dibdib ko nang unti-unting gumalaw ang lock ng aparador at nahulog ito sa sahig. Pagkatapos, dahan-dahang bumukas ang pinto. Nahulog ang isang manika na maliit ang sumakto sa tingin nito sa kinaroroonan ko. Sa gulat na out of balance ako at nahulog. Nabagok ang ulo ko sa semento. 3 balitang pa kasi yun, Sir Jupiter. Nahilo man, hindi ko naman ipinikit ang mga mata pero nanlalabo na ang mga tingin ko, Sir Jupiter. Hindi ko talaga makakalimutan ang nakita kong dahan-dahang pagbangon ng manikang yon at bigla na lang natumba nang marinig ang boses ni Ayela.
Kaagad naman siyang tumawag ng tulong at dinala ako sa ospital kasama sina Aling Matilda. Mabuti na lang at hindi ganun kalala ang sitwasyon ko. Nakauwi ako sa bahay kaagad matapos mabandage ang ulo ko. Panay ang sermon sa akin ni Aling Matilda na dapat akong mag-ingat at kung maaari, palitan na lang namin ang mga ilaw sa loob dahil hindi na talaga malakas ang kapit ng mga kuryente dito. Hindi ko sinabi ang tungkol sa nakita ko, Sir Jupiter. Pilit ko pa rin binabaon ng katotohanan na meron ngang kababalaghan sa bahay na yun. Pagdating namin sa bahay, si Aling Matilda na ang nagluto para sa akin. Nasa kusina kami nung time na yon. Hindi ko mapigilang mapatingin sa lumang ref na sa tingin ko ay unti-unting bumubukas at kung meron mang tumitingin ditong iba, bigla na lang itong sumasara. Wala sa sariling napatanong ako kay Aling Matilda tungkol sa ref na yon. Nagulat siya nung una at nag-aalanganin namang magkwento. Pero nang magtanong na rin si Ayala, mas pinili niya na lang na magsalita. Nakaramdam akong may kakaiba nga sa ref na yon base sa kanyang reaksyon at inaasahan ko talagang may masasabi siyang masama tungkol dun na makapanindig balahibong katotohanan o anuman. Pero nabigo ako, Sir Jupiter. Simpleng kwento lang naman ang ibinahagi niya sa amin. Binili ni Lolo ang frigider na yon. Sabi pa nga niya nung 90s bilang regalo kay Lola Anita. Kaya naman ganun na lang ang pagmamahal niya sa gamit na yon. Namatay ang matanda sa misteryosong sakit. Hindi pumasok sa isip ni Lola Anita na itapon, palitan o ibenta na lang ang lumang ref na yon. Gumagana pa naman sana. Pero kalaunan, hindi niya na rin yun magamit dahil sa kalumaan. Ibinigay niya na lang kina Aling Matilda tapos nagbili na kung sakaling may umuwing miyembro ng pamilya, ibigay. Talagang naniwala naman sa kanya si Ayala. Pero ako, meron akong suspetsa na hindi totoo ang sinasabi niya. Pero kahit ganun, Sir Jupiter, nakisakay pa rin ako sa bangka ng kwento niya. Halata naman sa mga mata niyang may kakaiba. Matapos niyang magluto, iniwan niya na kami. Nabaling naman sa akin ang usapan naming magkapatid. Doon ko ibinulgar ang nangyari sa gabing yun, ang bangungot na bumalot sa akin. Ang pagbaba ko ng hagdan para sana kumuha ng gatas at ang nakita kong kakaiba sa ibaba, napalunok si Ayala. Ramdam ko ang takot na bumalot sa kanya. Ayoko namang takutin ang kapatid ko pero kailangan naming mag-ingat pareho. Pakiramdam ko kasi parehong may tinatago ang mag-ina tungkol sa mga nawalang trabahador ni Lola Anita noon. Ilang araw akong hindi makalabas ng bahay dahil sa nangyari. Buti nga at hindi rin ako nagkaroon ng malaking problema sa paa at kamay. Kahit papaano, nagagawa ko namang gumalaw ng maayos. Nung gabing yun, hindi na naman ako nakatulog ng maayos. Binabalot ako ng takot tungkol sa nangyari, Sir Jupiter. Humugot ako ng hininga at ipipikit ko na sana ang mga mata ko nang marinig ko ang mahinang bulong ng tulong. Tinapunan ko ng tingin si Ayala na natutulog, nakaharap sa kabilang banda. Sinubukan ko siyang tawagin pero hindi niya ako marinig. Nakasarado ang pinto at nakapatay ang ilaw sa loob ng kwarto. Ang naiwang ilaw ay ang lampshade sa tabi ng higaan ng kapatid ko. Palakas ng palakas ang pagtawag ng atensyon ng boses nang siguro sa isip ko lalaki. Panay rin naman ang subok kong magising si Ayala kaso hindi niya ako marinig. Kumapit ang lamig sa mga paa ko nang dahan-dahang pinihit ang doorknob. Napalunok ako at inihanda na ang sarili sa kung ano ang posibleng mangyari. Bumangon ako at nanginginig na sumandal sa higaan. Palakas ng palakas ang pagtawag ko kay Ayala pero hindi niya pa rin ako naririnig. Hindi pa rin tumitigil ang pagtawag ng tulong ng kung sino man. Tumigil lang ito nang dahan-dahang bumukas ang pinto. Dumagundong na ang dibdib ko, Sir Jupiter. Kumapit na ang lamig sa akin bago pa man ako mapagsalita at mangtaboy. Hindi kalaunan lumabas na ang isang maitim na kamay na kumapit sa pinto. Sumasakit na lalo ang dibdib ko. Pilit ko na namang tinawag si Ayala pero nagulat ako nang mapagtantong wala na pala akong boses. Gustuhin ko mang sumigaw pero wala talaga.
Kahit ang mga kamay at paa ko nawalan ng abilidad na gumalaw. Palapit ng palapit, pabigat ng pabigat ang pakiramdam ng paligid. Kinakain ako ng buong kwarto at ayun na naman ang paghingi ng tulong ng lalaking hindi ko kilala. Tumulo ang luha ko kasabay ng pawis na malamig. Pinilit ko ring ialis ang mga tingin sa pinto para hindi makita ang susunod na papasok. Pagtingin ko ulit sa kinaroroonan ni Ayala, wala na siya. Iniwan na ako. Dito ako mas lalong nabaliw. Gusto kong sumigaw pero anong magagawa ko ay kinuha ang boses ko. Tanging pag-iyak na lang ang nagawa ko. Nasilayan ko ang cellphone sa ibabaw ng mini table. Paniguradong may matatawagan naman ako kung sakaling maabot ko lang yon. Sumasakit lalo ang dibdib ko sa tuwing pinipilit kong gumalaw. Pakiramdam ko ay tinapon sa akin ang malaking bloke ng yelo nang maramdaman ng mga kamay na pumulupot sa mga binti ko. Pagtingin ko sa baba, laking gulat ko nang makita ang isang lalaking duguan ng damit. Nakasuot siya ng puting barong at sira-sirang sombrerong ginagamit sa palayan. Umiiyak siya, Sir Jupiter. Inilahad ang isang kamay sa akin na puro itim na. Napansin kong may gilit ang leeg niya. Dumadaloy pa ang dugo. Napansin ko rin ang pagtulo ng mga luha mula sa nagmamakaawa niyang mata habang nakalahad ang kamay sa akin. Tulong! Nagising ako. Pangalawang beses na nanaginip ako ng masama pero hindi ko pa rin alam kung ano ang meron. Sakto rin na nagigising ako ng 3:00 ng madaling araw. Alam kong masamang pangitain to kaya mas lalo rin akong nababahala. Napatingin ako sa kinaroroonan ko. Laking gulat ko na lang nang mapansing wala ako sa kwarto. Nasa sala pala. Hindi ko naman matandaan na natulog ako doon. Hindi ako lasing kaya alam kong umakyat talaga ako kagabi sa kwarto para matulog. Sakto namang bumaba si Ayala. Pati siya napatanong sa akin kung bakit hindi ako nahiga sa kwarto. Hindi ko siya nasagot. Humugot ako ng malalim at pabirong sinabing ibinaba ako ni Lola Anita. Pagkasabi ko ng ganon, biglang gumalaw ang isang bakal na upuan hindi kalayuan sa amin. Nagkatinginan kami ni Ayala nang mangyari yun at walang ano-anong napatakbo palabas. Natanga kami bigla ng kapatid ko. Pareho kaming walang ideya kung saan kami pupunta. Akma na rin kasi sana siyang pupunta sa bahay ni na Aling Matilda pero pinigilan ko siya. Alam kong may mali. Hindi ako sigurado sa pagbibigay ng tiwala na sa mga tao. Ang pag-asa na lang talaga namin ay si Manong Esteban. Kahit natatakot, nilalamig, umalis talaga kami sa lugar na yun, Sir Jupiter. Pareho kaming walang dalang cellphone at nakapaalang na lumabas at naglakad-lakad sa kalsada ng ganung oras. Bahala na kung saan kami mapadpad. Ang importante alam namin na ligtas kami. Sa kabutihang palad may isang lalaking dumaan, nagtitinda ng tinapay. Papunta sana siya sa kabilang barangay, palagpas sa bahay namin. Nang mapansin niya kami, kaagad niya kaming tinanong kung ano ang ginagawa namin doon, wala man lang din kaming suot na tsinelas at parehong nakapangtulog ang suot. Hindi lang yun, halata rin ang mga takot sa aming mga mata. Itatago ko na lang pala ang pangalan niya bilang Manong Arturo, Sir Jupiter. Hindi ko alam kung coincidence lang ba pero siguro sa liit ng mundo kaya madaling nagtatagpo ang mga landas ng mga dapat sumasagot sa mga katanungan namin noon pa. Ang tungkol sa lihim na meron ang pamilyang meron kami. Si Mang Arturo, Sir Jupiter, ay dating trabahador ni Lola Anita na siyang nakawitness ng lagim. Bago ko pa man ipagpatuloy ang kwentong yun, nais ko pong magpaalala sa mga nakikinig o nanonood sa channel na to. Magdasal po muna kayo at manghingi ng gabay sa Diyos. Naupo kami sa gilid ng kalsada at binigyan ng tinapay. Saktong meron siyang daladalang termos at kape. Kumakain kami habang ginunguya ang nakakagimbal na katotohanan tungkol sa Lola Anita namin. Nagsimula ito noong 2003 nang mamatay ang lolo ko. Nagsimulang magbago ang takbo ng buhay ni Lola Anita. Naging focus na siya sa mga trabahador. Mas naging maalaga siya sa kanila. Pero lingid sa kaalaman ng lahat na ang pagiging maalaga niyang yun
ay may kapalit pala. Yung tipong ayaw niyang nagugutom ang lahat kaya halos oras-oras ang pasnak niya sa mga ito. Hindi naman matanggihan ng mga trabahador ang binibigay niya kasi lumpia at pansit na may sliced bread pa. Homemade lahat. Ang isip ng karamihan sadyang binabaling na lang ng matanda ang kanyang atensyon sa mga tao para hindi niya masyadong isipin ang masakit na sinapit ng matandang asawa. Wala namang nakakaalam kung ano ba talaga ang nangyari, basta yun na lang ang nabalitaan nila. Naging supportive naman ang mga tao sa kanyang generosity hanggang sa yun na. May napapansin na silang kakaiba. Isa-isa ng trabahador ang biglaan na lang hindi nagpapakita sa trabaho. Yun pala. Isa-isa nang pinapatay ni Lola Anita ang mga ito at ginagawang palaman sa lumpia ang kanilang mga katawan. Kapag hindi na uubos, inilalagay niya sa ref na binili ni Lolo sa kanya para i-reserve kinabukasan. Natuklasan niya ito mismo nung isang araw nang mapadaan siya sa bahay ng matanda para sana isauli ang bolo na hiniram niya. Nakita niya mula sa salamin ng pinto ang kanyang katrabaho na kausap ni Lola Anita. Akma na sana niya itong bubuksan nang bigla na lang tagain ni Lola ng kutsilyo ang lalaki. Bumagsak ito sa sahig. Nagulat siya pero imbis na tumakbo, palihim niyang sinundan ng ginagawa ng matanda. Sakto namang hindi na ganun katalas ang pandinig ng matanda kaya nagawa niyang buksan ang pinto at nakapasok. Nagtago siya sa bandang sofa at palihim na pinagmasdan ang ginawa ni Lola sa lalaki. Dinala niya ito sa kusina at rinig na rinig niya ang ilang pangulit ng pagtama ng kutsilyo sa katawan ng katrabaho. Nanginig ang kanyang kalamnan sa tindi ng tensyon. Umalis siya kaagad at binalaan ng iba pang mga katrabaho. Mabuti na lang at nakinig sila at mabilis na iniwan ang trabaho sa kanya. Hindi niya pinalagpas ang gabing yun. Kaagad niyang inimbestigahan ang matanda. Hindi niya maipaliwanag kung bakit hindi man lang nilalak nito ang pinto kung meron nga siyang ginagawang masama. Hindi na niya yun pinansin. Dumiretso sa kusina at nanginginig ang kamay na binuksan ang ref. Tumambad sa mukha niya ang putol na kamay, paa at ari ng lalaki. Sa babang compartment naman nandun ang ulong inihiwalay sa katawan. Nilunok niya ang takot na bumalot sa katawan niya. Tiningnan niya pa ang isang compartment sa baba at nakita niya doon ang mga lumpiang lulutuin pa. Nanginginig ang kalamnan niyang kinuha ang isa at binuksan ito. May kuko pa ang palaman at dinurog na karne. Sabi pa nga ni Manong Arturo, talagang binayaran ng anghel ang demonyo na malayo lang siya sa kapahamakan sa gabing yun dahil kamuntikan na siyang mahuli ng matanda. Palabas na kasi siya ng partisyon ng kusina nang makita niya itong bumaba mula sa taas at dumiretso sa kusina. Kinapa niya ang switch. Naririnig na ni Manong Arturo ang dibdib niya pero mabuti na lang at saktong walang kuryente. Narinig din ng matanda na may biglang nalaglag mula sa aparador. Kaya umalis siya. Ito ang kinuhang pagkakataon ni Manong Arturo para tumakas. Nag-report kaagad siya sa pulis tungkol sa pangyayari pero hindi naman siya pinaniwalaan. Malakas ang kapit ng matanda sa kapulisan kaya kahit man lang pag-imbestiga sa bahay niya, hindi ito ginawa. Sa kanilang pagkakaalam dahil yon sa sakit ni Lola Anita, kaya niya nagawa ang krimen. Sa tingin ni Manong Arturo, umabot ng halos 6 na trabahador ang naging biktima niya. At paniguradong hindi na matatahimik ang kaluluwa ng mga taong yun kung wala man lang gagawa ng paraan. Kaso Sir Jupiter, hindi ko rin alam kung ano ang gagawin sa mga ganyan kasi hindi pa naman nagkaroon ng ganong kaso sa amin sa California. Nagtanong ako kay Manong Arturo kung ano ang posibleng gawin para mapatahimik ang mga kaluluwang yun. Ikinuwento ko sa kanya ang mga napanaginipan ko ng 2 beses, pati na rin ang nakikita naming kakaiba at nararamdaman sa bahay. Alam niyang ang mga katrabaho niya ito. May binigay siyang suhestyon. Mag-alay daw kami ng mga paboritong pagkain ng mga dating katrabaho niya at ilagay doon sa ref. Hindi pwedeng basta na lang itapon ang gamit na yon kasi mas lalong hindi sila matatahimik. Isa pang pwede naming gawin ay dasalan, lagyan ng kandila ang kinaroroonan ng ref. Nagkatinginan kami ni Ayela.
Gusto naming matawa pero kita namin ang pagiging seryoso ni Manong Arturo. Sinamahan pa nga niya kami sa bahay. Kahit natatakot kami, pinilit naming pumasok. Pero hindi namin kaagad ginawa ang bilin niya. Umalis muna siya para magtinda ng tinapay. Pagsapit ng bandang 8:00 ng umaga, bumalik siya ulit at tinulungan kami sa paghahanda ng alay sa mga kaluluwa. Naabutan pa nga kami ni Aling Matilda at taka itong nagtanong kung ano ang meron. Akma na sanang magkikwento si Ayela pero pinigilan ko siya. Nagpalusot ako kay Aling Matilda na meron kaming ginagawang prank para sa mga magulang namin. Magalang akong nag-request sa kanya na umalis muna para magkaroon kami ng konting privacy sa ginagawa namin. Nagluto kami ng mga pagkain na gusto ng mga katrabaho ni Manong Arturo. Maraming klase. Pagkatapos, bawat isang plato inilagyan namin ng putahe tas inilagay sa loob ng ref. Naglagay din kami ng 7 kandila malapit sa ref at dinasalan ito namin. Nang malapit ng matunaw ang kandila, saka na naman ito pinapatay at pinakuha ang mga pagkain ipinasok namin doon sa ref. Hindi ko alam kung dapat ba kaming matawa o ano, Sir Jupiter. Pero kahit papaano gumaan ang pakiramdam namin dahil doon. Hindi ko alam kung dahil ba sa nakakatawa talaga para sa amin ang ganong klase ng tradisyon o sadyang effective ang alay practice na meron tayong mga Pilipino. Nangangati na talaga ang dila ko, kaya tinanong ko na siya kung kilala niya ba sina Aling Matilda at Dodong. Sila naman ang nag-alaga sa matanda nung nagkasakito kaya imposibleng hindi siya pamilyar sa mga ito. Kaswal niyang sinabi na mga trabahador din sila ni Lola dati at sila lang ang hindi natakot sa matanda. Mas inuna ni Aling Matilda ang kanyang responsibilidad kay Lola kaysa matakot at takbuhan itong kawawa. Dito ko unti-unting napagtagpi-tagpi ang mga pangyayari. Ang mga panaginip na yon ay sadyang gustong ipahiwatig sa akin ang lagim na ginawa ng kapamilya namin. Kinilabutan talaga ako sa mga nadiskubre, Sir Jupiter, at talagang gusto ko na lang din umalis doon. Hindi ko alam kung paano ba sasabihin ang lahat kila Mami at Daddy. Mabigat ang mga pangyayaring yun. Pagkaalis ni Manong Arturo, saka kami kinausap ni Aling Matilda. Nanghingi siya ng paumanhin kasi naglihim sila sa amin at tinakpan pa ang katotohanan tungkol sa kanyang pagkamatay. Hindi pala namatay dahil sa katandaan si Lola Anita. Inatake ito sa puso. Nalaman na lang nilang wala na itong buhay kinabukasan nang hindi na ito sumagot sa mga tawag nila sa baba. Pagpasok nila sa loob ng kwarto niya, nakita siyang nakabulagta sa sahig, nakahawak sa puso niya. Pinaniniwalaan talaga nilang ang mga biktima niya ang siyang mismong kumuha sa kanya. Mabuti na nga lang at hindi kumalat ang balitang yon sa kanilang lugar tungkol sa pagpatay niya at paggawa ng palaman. Nagawang tumahimik na lang ng ilang mga binalaan at tumakas kaysa magbigay pa ito ng takot sa mga tao. Pilit na lang din nilang inintindi ang sitwasyon ng matanda. May mulubha itong sakit na nagpapahalusinate sa kanya. Ang makabubuti talaga, lumayo sila. Akala namin ni Ayela na magiging okay na yung sitwasyon dahil sa pinagawa ni Manong Arturo, pero hindi pa rin pala. Dahil hindi ako makatulog sa gabing yun, nanood na muna ako ng TV sa sala at hinayaan si Ayela na matulog sa tabi ko. Pati siya natakot na lang din dahil sa nangyaring paghila ng upuan kaninang umaga. Sa totoo lang, kahit ako natatakot pa rin pero pilit kong binabaliwala. Sa kalagitnaan ng panonood ko ng TV, napansin kong may dumaan na anino sa harap ko mismo. Hindi mabilis, hindi rin normal, yung bang nagpapansin talaga siya. Sa natatandaan ko, Sir Jupiter, matangkad itong babae at nakalugay ang buhok. Yung nakita kong nakaputing bestida noong isang araw, ganun na ganun ang itsura. Kumapit ang lamig sa batok ko. Umugot lang ako ng malalim na hininga. Kung hindi ko nga ito papansinin, kusa na lang itong mawawala. Pero sa totoo lang, Sir Jupiter, kita ko na ang kamay kong nanginginig at nararamdaman ko na rin ang dagundong ng dibdib ko. Hugot na naman ng malalim na hininga at kinuskus ko ang mga mata ko.
Baka napagod lang ako. Baka epekto lang ng antok. Pero kahit anong pilit kong ipokus ang mata ko sa palabas, hindi ko maiwasang mapansin ang pabigat ng pabigat na pakiramdam sa sala. Umubo ako kunwari at bumulong. Kung ano man ang kailangan mo, ayos lang naman na magsalita ka dyan. Pero huwag ka pong mananakot. Natutulog po ang kapatid ko. Ayokong makagawa ng ingay. Napalunok ako. Dahan-dahang nawala ang aninong yun sa tapat. Hihinga na sana ako ng maluwag nang maramdaman kong may nakahawak na sa ulo ko. Dahan-dahang idiniin ang kamay sa buhok ko. Tuloy sumikip na ang paghinga ko, Sir Jupiter. Napamura na ako sa sarili. Pilit ko namang pinapagalaw ang daliri kong nanigas na sa takot. Gusto kong hilain ang buhok ng kapatid kong mahimbing ang tulog. Wala namang ginagawang kung sino mang may hawak ng ulo ko. Parang minamasahin niya lang ito. Pero Sir Jupiter, hindi ko rin naman maiwasan ang pag-iisip na baka bigla na lang niyang i-twist ang ulo ko sa kabilang direksyon. Maya-maya, nawala ito. Nagising naman si Ayela at bumangon siya. Nangunot ang noo niya nang makita ang maputla kong mukha. Hindi ako nagsalita. Umurong ng tuluyan ang dila ko, Sir Jupiter. Pagtingin ko sa screen, mas lalo akong natigilan. Sa malabong liwanag ng TV, isang anino ang nakatayo sa likuran ko. Mataas, manipis ang katawan, nakatitig, hindi gumagalaw. Nanlalamig ang buong katawan ko pero pilit kong nilunok ang kaba. Imposibleng may tao sa likod ko, kami lang ni Ayela ang nasa bahay. Pinakiramdaman ko ang paligid. Tahimik, walang tunog maliban sa mahinang volume ng TV. Niyugyug ako ni Ayela, nagtataka ito kung ano ba talaga ang nangyayari sa akin. Paglingon ko sa kanya para sana ituro ang TV, laking gulat ko nang mapansing ang manika na pala ang nasa tabi ko. Sumigaw ako ng malakas at hindi ng takot. Kaagad kong tinadyakan ang manikang yun at tumilapon ito sa di kalayuan. Narinig ko ang boses ni Ayela na nagmula sa kusina. Kaagad niyang pinindot ang mga switch para magliwanag at napatanong sa akin kung ano ang nangyari. Nanghina na ako, Sir Jupiter. Umiyak sa harap ng kapatid kong babae at kinakain ng mga salitang nagmamakaawang umalis na lang kami doon kaysa lumala pa ang sitwasyon. Wala nang hingi-hingi ng paliwanag, kaagad na naming inimpake ang mga gamit at umalis. Wala nang paalam sa kung sino doon, wala na akong pakialam kung hanapin kami ni na Aling Matilda. Hindi ko na talaga kaya. Kahit walang ligo, nakapaa, nakapadyama pa, umalis kami ng bahay, dala ang mga gamit. Bandang 11:00 ng gabi. Pilit ko namang tinatawagan sila Mami pero hindi sila sumasagot. Hindi na namin alam kung ilang minuto kaming naglakad. Pakiramdam ko lumampas na sa 30 minuto. Ang mga paa namin mabigat na sa pagod pero tuloy lang. Para naman akong tuta na takot kasi wala talagang kailaw-ilaw sa daan. Dagdag pang hindi pa ganoon kaayos ang mga daan ng mga panahong yun kaya pagod na pagod kami dahil sa bigat ng mga dala namin. Tahimik lang kaming magkapatid. Parehong hindi sigurado kung ano ang susunod na mangyayari. Wala na rin kaming lakas para mag-usap. Ilang sandali pa'y may nakita kaming bahay na maliwanag pa rin sa labas. Maingay pa ang mga tao at nagvivideoke pa. Nakaramdam ako ng pag-asa sa loob ko, Sir Jupiter. Nakatingin lang ako doon, ganon din si Ayela. Naaawa na ako sa mukha niya. Kahit hindi siya yung nakaramdam ng matinding trauma, alam kong pagod din siya. Hindi namin alam kung tatakbo kami palayo o magpapakita pero bago pa namin maisip kung ano ang gagawin, napansin na nila kami. Napahinto kami, kabado, hindi kasi kami sanay makipag-usap sa mga estrangherong lasing. Pero sa tingin ko naman, ayos lang. Kita pa rin naman ang pagiging maamo nila sa kabila ng kanilang lasing na aura. Ang inaasahan ko noon paghihinalaan nila kami, tatanungin kung sino kami, baka pa nga paalisin kami, kung ano-ano na lang talaga ang pumasok sa isip ko, Sir Jupiter. Pero hindi yun ang nangyari. Bagkus nakangiting nilapitan kami ng isang lalaki. Iginiya kami sa bahay. Nagkatinginan kami ni Ayela. Tumango siya. Pagdating namin doon, may nag-abot ng upuan. Tinanong kami ng mamang sumalubong sa amin kung taga saan kami at kung ano ang ginagawa namin sa ganong oras. Tas may mga dala pang gamit. Nakapaa pa.
Hindi pa nga kami nakakapagsalita, isang ginang ang lumabas mula sa bahay at naglapag ng pagkain sa harap namin. Nakangiti siyang nag-alok ng kain. Nahihiya naman kaming tumanggi. Hindi naman muna kami pinilit na magsalita. Walang nag-usisa kung saan kami galing, bakit kami lumayas o kung ano ang kinatatakutan namin. Ang nakuha lang namin ay katahimikan. At sa totoo lang, yun lang ang kailangan namin noong gabing yun. Binigyan nila kami ng matutuluyan, isang maliit na kwarto sa likod ng bahay. Malinis, malamig ang hangin at higit sa lahat, tahimik. Sa unang pagkakataon, hindi ko na kailangang makinig sa bawat kaluskos. Hindi na ako kinakabahan kung may humahabol ba sa amin o wala. Pagbagsak ko sa banig, wala na akong naalala. Kinain na ako ng pagod at nalunod sa tulog. Kinabukasan, ang ginang na nagbigay sa amin ng pagkain ang nakaharap namin. Magalang siyang nagtanong kung ano ang ginagawa namin sa ganong oras at saan kami galing. Huminga ako ng malalim bago nagsalaysay sa buong pangyayari. Hindi ko nga lang binanggit ang pangalan ni Lola Anita at hindi ko rin sinabi sa kanya ang tungkol sa krimen. Ang tungkol lang sa traumatic experience naming magkapatid sa isang haunted house. Hindi naman makapaniwala ang ginang. Natatawa pa niyang sinabi sa amin na akala niya mga kwentong aswang lang ang maririnig niya sa lugar na yon. Pero meron palang mga ganon. Sa araw na yon, nagawa naming tawagan sila mami at isinalaysay namin ang mga pangyayari. Kaagad naman silang nagpadala through Western Union. Nagbiyahe kami mula Southern Leyte papuntang Tacloban, pagkatapos naghintay pa kami ng flight papuntang Maynila. Napakalaki ng gastos namin, pero mas lalaki ata ang gastos kung pareho kaming mamatay sa bahay na yon. Yun ang sabi ko kay mami nang magparinig siyang nagastusan sila masyado sa amin sa pagbalik sa California. Sa awa ng Diyos, nakaraos kami, Sir Jupiter. Buti nga't hindi nasakto sa mga seasons kaya hindi kami masyadong nahirapan. Hindi naman kami nakalimot sa pagpapasalamat sa ginang at mga mamang tumulong sa amin. Kinuha namin ang mga contact details nila kung sakali at address na rin para kahit papano mapadala namin ang pagpapasalamat namin sa kanila. Habang lumalayo ang eroplano, iniisip ko kung kailan kami babalik o kung babalik pa kami pagkatapos ng lahat ng nangyari. Grabe, kahit nasa himpapawid na kami, mukhang nakadikit pa rin sa akin ang takot. Napatanong si Ayela kung ano kaya ang mangyayari sa bahay ni Lola Anita. Kung ano ang masasabi nila Aling Matilda kung sakaling magising sila at malaman na wala na kami doon. Umiling ako. Mas makabubuti na rin yung ganon. Umalis at iwan ang mga ganong bagay. Pagdating namin sa California, sinalubong kami ng sampal ni Mami at diretso na rin yakap. Hindi namin nakalimutang i-share ang lahat-lahat ng pangyayari. Magmula rin noon, hindi na kami pinalayo ng mga magulang namin. Taong 2010, bumalik kami ulit ng Pilipinas at bumisita sa bahay ni Lola Anita. Tuluyan na palang nasira. Wala na rin si Aling Matilda nang pumunta kami. Wala kaming naging balita tungkol sa kanila. Hinayaan na lang din namin ang lahat. Kayo ba, mga ka-SB? Anong kwentong kababalaghan ang maaari niyong ibahagi sa channel na ito? Ilagay niyo na lang sa comment section. Maraming salamat sa pagbabasa, Sir Jupiter.